sa mga physical therapist or PT sa Pilipinas. Kung gusto nyo magpa-license sa Canada, pwede kahit kayo'y nasa Pilipinas or saan mang bansa. Ito'y sa pamamagitan ng Canada Alliance of Physiotherapy Regulators. Kung paano gawin ito ay ng topic natin ngayon guys. Kaya stay tuned and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menchi po ito and today another video about Canada. This time, ito'y tungkol sa pagpapa-license kahit kayo ay nasa labas ng Canada. Kung gusto nyo ang ganitong topic guys, please consider subscribing sa Menchi's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. Papasalamatan ko muna ang ating mga channel members. Thank you kay Jen C, Imelda Leal, Nanette Lapira, Ritzel Dumalag, Neri Castro, kay Miss M, Selenia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, Nani, Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa ating channel. At ngayon guys, sa ating paksa ang physical therapy. Sa Pilipinas, physical therapy or therapist. Sa Canada ay physiotherapist. Ayan. So, may paraan para kayo ay makapagpa-license kahit kayo ay nasa Pilipinas pa or sa saan mang parte ng mundo. Kung kayo ay nagnanais na magka-license sa Canada and eventually magtrabaho sa Canada as PT. Okay? Una sa lahat, dito po sa Canada ay marami ang malaki ang demand sa PT. Mga physiotherapists po rito ay naka-employ sa mga hospitals, sa mga nursing homes, napakarami, sa mga sports clinic, at sa iba pang mga private clinics, at maraming iba pa. Kaya malaki po ang demand sa PT dito sa Canada. Ganoon pa man, ito pong PT ay isang regulated na profesyon sa Canada, kaya kailangan nyo magpa-license muna bago kayo makapagtrabaho dito. Okay? If you're internationally trained or internationally educated na mga PT, ay pwede kayong kumuha ng inyong license kahit kayo outside Canada. Okay. Alam ba ninyo na sa Canada, number 2 ang Pilipinas sa dami ng nagpapa-license na PT. Number 1 is India, number 2 is Philippines. Yun. So, ibig sabihin, ongoing na po itong pagpapa-license na ito through the Alliance PT. Yun. Canada Alliance PT. Yan. Yun po ang website din na inyong pupuntahan. www.alliancept.org. Yan ang magbibigay sa inyo ng lahat ng impormasyon na kailangan nyo. But first of all, let me tell you na dalawang malaking process po ang pagkuha ng PT license sa Canada. One is sa Alliance. Magpapa-evaluate kayo ng inyong credentials at kukuha kayo ng competency test. Okay? Pag nakapasa na kayo dyan, pupunta na kayo sa probinsya na gusto nyong puntahan, like Ontario. If you're coming here, sa Ontario po ako nakatira, kaya lagi kong example ay Ontario. Kung pupunta kayo sa Ontario, after ng Alliance, pupunta naman kayo sa Ontario College of Physiotherapy para magpa-register doon. And to register sa probinsya na inyong pagtatrabahuhan, kinakailangan pa rin kayong kumuha ng eksaminasyon. Yun. Okay, medyo mahabang proseso yata. Pero magsimula tayo from the first step, guys. Okay? Let's start with the first step. That is, pupunta muna kayo sa website ng alliancept.org. At mamaya, ina-navigate natin yan para makita natin ang nilalaman nito. At dito po sa Alliance, ito po ang nagbibigay ng assessment ng inyong credentials at nagpapa-exam para malaman kung kayo ay may competence to be a PT in Canada. Sa Alliance po, dalawang steps pa rin. One is the credential recognition or credentialing, and number 2 is ang pagkuha ng exam. Re-reviewin muna yung inyong credentials, magsasabit kayo ng mga credentials, mga school record ninyo, etc., pati English test ninyo, and then pagkatapos na makapasa kayo sa credential recognition, ay i-exam na kayo ng competency. Ayun. Pag nakapasa kayo sa exam, then pasa na kayo sa first step. Sa first major step. Yun po yun. So guys, let's navigate the website ng alliancept.org para makita natin ang nilalaman nito at ang mga procedures kung paano kayo magpa-license dito sa Canada as PT. Punta po tayo sa website ng alliancept.org. Yan po ang kanilang
page. Nakikita ninyo guys, may portal login sa taas. And then, I am an internationally trained physiotherapist. I-click po ninyo yon para makita natin ang iba't ibang impormasyon. Credentialing overview, applying for credentialing, process and assessment timelines, at iba pa. So, pwede nyong basahin mula sa overview at lahat ng mga impormasyon. Okay, let's see the overview. You should complete the specific requirements to become licensed in Canada. Ang sabi po, physiotherapist must be licensed to practice. Yan ang mga pangalan guys, physiotherapist, physical therapy, at iba pa. Yan. To use the terminologies, kailangan ay license po kayo. Yan. At pinapaliwanag dito guys kung paano nyo gagawin ang credentialing as well as ang pag-exam. 2 stages of assessment. Yan po ang sinasabi. Stage 1, review ng inyong mga school credentials o kung i-compare nila kung ang inyong pinag-aralan sa labas ng Canada ay katumbas ng inaaral din dito sa loob ng Canada. At kailangan nyo mag-submit ng mga documents ninyo. Stage 2 ay ang physiotherapy competency exam. Ayun. So, ang mga impormasyong ito, kompleto guys dyan, makikita ninyong lahat sa website. Depende na kung kayo ay talagang interesado sa lahat ng mga detalyes. Ayun. So, ang timeline na sinasabi nila rito, tingnan natin guys kung gaano katagal ang processing, application, identity documents, diploma, etc., verification. Ayun. Kung kayo ay new, non-precedent files, 17 weeks ang kabuuan ng process. So, 17 weeks, that is more than 4 months. Guys, as of July 8, 2024 po. At ang number 2 step sa Alliance po ay ang pag-a-apply ninyo for the examination. Paano ba ito gagawin at ano yung mga importanteng dapat ninyong malaman? Let's navigate again the website ng alliancept.org. Balik tayo sa website ng alliancept.org. Ito naman po ang Physiotherapy Competency Exam. I-click natin yan guys para makita natin ang mga impormasyon. Hindi ko po lahat mababasa para sa inyo. I-guide ko lang kayo kung paano kayo mag-navigate sa kanilang website, which is very easy. Getting started, apply for the exam, preparing for the exam, and testing accommodation. Yun. So, basahin nyo mabuti ang nilalaman ng mga ito para higit ninyo pong makita kung kayang-kaya po ba natin ang mga proseso dito. Okay, ito po yung guidelines for applying for the Physio Competency Exam. Lahat po ay nakasulat dyan. Must be submitted by the application deadline listed on this page. Yan po ang deadline na sinasabi niya, 11:59 p.m. It's not possible to register for an exam after the deadline. We only accept applications submitted on the client portal. Ayan po ang mga identity documents ninyo. Kung kayo ay hindi Canadian citizen, ay ang inyong foreign passport or Philippine passport. Yan po ang sinasabi dyan. At ang ibang identity document dyan ay para sa mga Canadian. Then, apply na. Go to the client portal. Nasa itaas po ng website nila yan sa first page. I-click ninyo and then fill upon. Ayun, yun po ang portal login. Ayan, nasa itaas na yan. And then, yun, magbabayad kayo, payment. At ang payment po ay dapat ninyong isubmit through your debit card, credit card. Amount po ng exam fee ay 1,368 Canadian dollars. At guys, alamin ninyo kung anong oras kayo mag-exam kasi ang exam na ito guys ay virtual or online. Ang Canada po ay may 6 na time zones. Kung anong oras ang assignment ninyo, Canadian time po yon. Be sure kung anong oras kayo mag-online. Now na natapos na kayo ng process sa Alliance,
na tapos na ninyo yung credentialing at nakapag-exam na kayo, pasado na kayo, anong kasunod? Pupunta na po kayo sa province kung saan nyo gusto. Okay? Ang example ko lagi ay Ontario. So, pupunta po kayo sa website ng College of Physiotherapy, Ontario. Ayan. At dito rin po kayo pwedeng magsimulang mag-register for your examination. Okay, guys? So, let's navigate again the website ng Ontario College of Physiotherapy. Punta na tayo guys sa collegept.org, ang website ng College of Physiotherapists in Ontario. And then i-type natin sa search ang internationally trained or internationally educated. Ayan guys, so may suggestion na, i-click na lang po natin yan, internationally educated. And then lalabas sa mga impormasyon na kailangan natin. How to become a physiotherapist in Ontario for internationally educated. Ang sabi nila, ang Alliance muna ang siyang mag-a-assess sa inyo. Tapos na po tayo doon. Nagawa na natin. Pero pinapaliwanag nila na ang assessment ay hindi po ginagawa ng Ontario o ng probinsya, kundi ang Alliance PT na ating pinag-usapan kanina. And then, application, timeline and cost. Alamin natin guys kung gaano katagal ang proseso. Application processing timelines. The college will review and process your application within 15 days after your complete application has been submitted. Ayun guys, 15 days po ang review ng inyong application. And then, pagkatapos ng review, mayroon po mga schedules ng exam at i-update kayo ng website na ito kung kailan ang mga examination dates at kung kailan kayo mapapa-assign. Yon. You must have your education assessed. Okay, tapos na tayo doon. Very thorough guys ang paliwanag sa website ng Canada. Kaya madali pong maiintindihan. The college does not administer this credentialing services. Yes, alam na natin yan. And, okay. The Ontario will give the clinical exam, a virtual exam, clinical exam that is administered by the college. Ayun po, virtual exam guys ito. So, online. Ayun. And then, step 1, have your credentials assessed. Yan yung first step kanina. Paulit-ulit lang nilang pinapaliwanag guys. Napapansin ko. Step 2 is the written exam. Tapos na rin tayo doon. At ang fee para sa clinical exam guys ay 1,985 Canadian dollars. Yan po yung virtual exam na gagawin ng Ontario. Take the Ontario clinical exam with the college. Ito na nga po yung ating babayaran ng 1,900 plus. At sa clinical exam, may mga tips din kayong makikita po dyan. Magbasa kayong mabuti nitong website to learn more. And number 4, get registered and practice physiotherapy in Ontario. Be careful lang guys sa oras na ibibigay sa inyo for the exam sapagkat mayroon pong 6 na time zones ang Canada at Canadian time po ang schedule ng inyong exam. Magkano kaya ang sweldo ng PT dito sa Canada? Mas malaki ba kumpara sa Pilipinas? Check nga po natin. Kung bago ka pa lang, ang low wage ay $23 per hour, median is $42.74, and high is $50 per hour. At kung marami ka ng experience, mas tataas pa ang iyong sweldo. Sana po ay nakakuha kayo ng mga impormasyon sa posibilidad na license kayo sa Pilipinas at magpapalicense din kayo as PT sa Canada kung ninanais nyo magtrabaho dito in the near future. Thank you for watching guys. Salamat po sa inyong lahat. At salamat sa mga nag-subscribe na. Salamat po sa 100,000 mahigit na mga subscribers natin. Thank you very much. Patuloy po tayong maghahatid ng mga impormasyon para sa inyo. You can also follow me sa aking Facebook page na Menches Philcan Life. You can join and be a member of this channel. Thank you, channel members. Thank you kay Jen C, Imelda Leal, Nenette Lapira, Ritzel Dumalag, Neri Castro, kay Miss M, Selenia, Daisy Caber, Marjorie Ramos, Nani,
Marciano, and Nympha. Salamat sa inyong support sa ating channel. Yan na muna guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating video. Sa Ate Menchie po ito from Toronto, Canada. Thank you for watching.